worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord. Every time I open up the word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every time I feel afraid, your word is there to comfort me. Every time I feel tired, your word is there to strengthen me. Every time that I'm in pain, your word is there to ease the pain. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is you. Your word is you. Word is you. Your word is Good morning, Jesus! Blessed Monday, everyone! Morning, Comfy Family. Sa news, sa north, sa east, sa west, sa south. Ano, ha? Amen. Kumpletong bati, mga kapatid. Kamusta po kayo? Malakas po ba ang ulan dyan sa inyo? Kagabi, walang stop yung ano. Oo, sa sobrang lakas niya, hanggang ngayon, basa pa yung buhok ko. Makakuha lang Malakas ng ano. ba ulan? Kung ba't mas basa ang buhok. Malakas ang ulan kagabi. Tulog ka na po. Nung ano. Sino hindi nakaramdam ng malakas na ulan kagabi? Taas ang kamay. Ay, nako. Ay, mga seniors. Magkakaedad ang mga hindi... Magkano kilo? Magkano kilo? Hindi,
nang nakita ko si Minister Ernie, dalawa ka kagad kami. Hindi. Sister Nene, Meron ba? si Kuya Ernie at saka ikaw ang hindi nakaramdam ng malakas na, Mami Pas kayo po. Dinaig pa kayo ng 80 years old. Ramdam niya yung ulan. Birthday niya. Oo nga. Si Pastor, tulog na siya nung time na rumaragasa yung ulan kagabi. Matagal-tagal din siya. Oo. Anong meron? Wala, natutuwa lang. Magkano yan? Sabi ni Mang Boy, good morning, Oy! Mang Boy! Sabi ni Mang Boy, laging masarap ang gising kapag si Kristo ang laging kapiling. Uy, magka-rhyme. Oo. Kahit kasama niyo si Terry? Ter, namimiss ko yung ingay nung walis mo sa umaga doon sa may likod namin, ha? Nagiging poetic pala si Minister Boy pagka... Pag masaya siya. Hindi, pagka... Pag masaya siya, nagiging poetic siya. Alam mo ba't siya masaya? Bakit? Hindi niya kasama si Ina eh. Ay, huwag kayong ganyan. Ano? Ano daw? Sabi daw ni Mang Boy sa kanya, ngayon wala ka nang pinagagalitan kasi wala na siya. Namimiss ka rin daw, Mang Boy. Wow. Kasi wala siyang pinagagalitan. Kaya namimiss ka niya. Kay Terry, namimiss natin? Namimiss niyo ba si Brother Terry? Mix ang sagot. Yung Mix. totoo. Yes naman. daw. Amen. Namimiss ka naman pala, Ter. Maganda rin pala yung minsan wala ka rito, ganon. Para namimiss ka nila. Aba, talaga. At saka, di ba, yung nagliligpit agad. Sino? After Sunday, yung nagliligpit ng mga tables, wala. Meron ngayon. Hindi, ibig ko sabihin, wala siya. Kasi usually siya yung naglalagay, di ba? Pag Sabado ng gabi, tapos pag magliligpitan na. Meron naman Pumalit? Oo, ang bilis. Ngayon nga raw, may nakaupo pa, nililigpit na eh. Sobrang bilis no? Thank you, Lord. Kahapon, glory to God, yung ating Life in the Spirit seminar sa... Ang daming Sa tao. West, Mga Glory to 75 ba daw? 70 ang candidates. Glory to God, yung para yung pagtanggap sa kapuspusan ng Espiritu Santo para kapangyarihan yan ng ating Panginoon Diyos na helper, comforter, for us to be, when we receive, to be empowered na magawa ang kalooban ng Diyos at magkaroon ng regenerated life that is pleasing to our God. So, andyan yung Bulacan. Oo, madami. Tuwan-tuwa yung mga candidates, no? Doon nga sa East, may kasama pala si Minister Jeff. Yung bagong grupo. Oo. Nagpatotoo yung Alam isa. niyo ba kung sinong naka-evangelize nun? Sister Menchi. Oo. Alam mo, pag umattend lahat yun sa fellowship, may 30 sila. Yung prayer group na yun. Oy, sa ating Nakakatuwa. anniversary, kausap ako nung isa. Sabi ko, punta kayo ng maaga kasi. Kasi kung 2:00 yun, kung sino yung maunang... Wala kasing... Meron ba reservation? Wala eh. First come, first serve. So halimbawa po, nagbayad kayo kaagad. Kasi po, pag ginawa nating first come, first serve, malaking trabaho para sa amin. Dahil lalagyan na naman namin ng numbers per chair. 1,000 po yun. Ang mangyayari po niyan, mga kapatid, pagka po kung sino yung mas maagang makarating, di mas maganda yung location na Hindi, lahat naman, malapit lahat yung upuan. Oo nga. Mag-announce na muna kaya tayo, pero mag-pray muna pala tayo. Di pa Sige, tayo sige, nagpa-pray. Hallelujah. Lord, again and again, all honor and glory is yours. Salamat po sa nakaraan na 1 linggo na kayo ang nag-provide, kayo nag-guide, Lord, sa aming lahat.
at yung mga kapatiran, kayo rin po ang nag-ingat sa aming lahat. Itong buong araw naman hanggang buong linggo, iniaalay po namin sa inyo ang aming sarili na kami magamit sa lahat ng aming mapupuntahan, maging trabaho man yan, mga lahat ng aming makakasalamuha, maipakilala po namin ang iyong greatness and goodness sa aming buhay. Ito pong umagang ito, kayo po mangunguna sa aming dalawa, ang kaalaman, karunungan, and anointing of the Holy Spirit mapasa amin at maipaabot namin ang salita mo, kapangyarihan naming lahat, aming buhay, at walang inaasahan kundi ang iyong patnubay at gabay. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Bati muna tayo ng magandang umaga sa ating mga kapatiran from all over the world and the Philippines. Ay, meron akong kanta dyan. All over the world. The Spirit is moving all over the world. Ayan, ayan. One more time. Ready? Tayong lahat. All over the world, the Spirit is moving. Nagtataka ko kay Arnold, no? All over the world, Sige. the Spirit. As the prophet said it would be. One more time. Ready? Mas matangkad pa kay Arnold yung ano niya, yung mga pitch niya. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters covers the sea. One more time. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the water covers the sea. Anong scripture yan? Pwede rin, pero tignan nyo yung the water covers the sea. Yeah? Kung sino makakuha, Nagkaroon na ng chocolate. hindi, ang ganda niya nandun sa Bible lang. Ito'y nakapaloob doon sa ating pag-aaralan ngayon. Sa 138. Pero, ito na muna, na-excite lang ako doon sa awit. O, nakita na ninyo all over the world as the water covers the sea? Habakkuk, very good. Chapter 2:14. Very good, ano? Grabe naman yung ano. Grabe, andun pala yung awitin na yan. Oo. Okay. Thank you, Lord. Hallelujah. Para po sa ating memory verse of the week. 1 Chronicles 28:20. Ayan namang boy ang iniintay mo. Sabik daw siya lagi sa memory verse of the week. And David said to his son Solomon, "Be strong and of good courage, and do it. Do not fear nor be dismayed. For the Lord God, my God, will be with you. He will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord." Mahaba yung memory verse natin na yan. Sa Tagalog, pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, "Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya bibiguin,
Hindi ka niya pababayaan hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Ayan, ang ating memory verse of the week. Mahaba, pero alam nyo, grabe itong ano na to, mga kapatid. Yung verse 1, mamememorize ko yan. Anong verse 1? Walang verse 1. Wala bang verse 1? Oo. Anong verse yan? 20. O yung verse 20, mamememorize ko. Isang verse lang yan lahat. Isang verse lang lahat. So, Isang verse lang ang yan. haba? Oo, 28. Verse 20 lang yan. Ganun? Oo, pero napakagandang i-memorize niyan, mga kapatid. Kala ko, alam mo kung bakit. So, hindi ko siya masyadong Makita. makita. Sabi ko, isang verse lang ako, kaya kong i-memorize. Alin pala? Yung pala mo. Oo, isang verse lang yun. Ang haba. Oo. Alam nyo, yung memory verse natin na yan ay napakalaki ng kinalaman sa ating pag-aaralan. Ang ating nga palang awit o psalm sa araw na ito is Psalm 138. Yeah, it is about the Lord's goodness to Psalm. the faithful. Ang basa pala dyan ay hindi Psalms. It's Psalm. Ano daw yan? Silent L. Tapos halimbawa may babasahin kayo. Huwag niyong sasabihin na Psalms 138 kasi isa lang siya. Psalm 138. Nasa Book of Psalms. Ayan. So, silent. Silent L ang basa dyan. Parang, ano ba? Parang yung calm. Yung Hindi ano? yung kasi calm. Yung Hindi calm. Yung utang, paano i-pronounce? Debt. Kasi, Debt. Kasi may letter. Hindi siya debt. Pagka may utang. Yung debt, yung lalim. Oo. Pagka yung utang. Debt, kasi iba debt. Ganon, hindi. Debt. Ang kamatayan, death. Ano pa? Yun na lang. Yun na lang. Psalm 138 tayo, mga kapatid. Basahin natin. Basahin natin. Sige, mga kapatid, buksan nyo at bawat verse ay we reflect and this is the logos. What is the Rhema, no? Minister Pastor Rafi yesterday. Napakahalaga nung logos in theology tsaka Rhema. Paulit-ulit natin pinag-aaralan yan. Naku, napakaganda. So, itong logos, the Word of God, at alam natin, the gospel, manifested in the life of our Lord Jesus Christ, the incarnate, the manifestation of our Lord Jesus Christ, the logos, and then the Rhema. Ayan. So, tignan natin ang Rhema. Ay, sorry. Baliktad pala t-shirt ko. Gusto mo babasa? Ako magbabasa. Akin na. Hindi halata? Oo. Mamaya na lang. Sige. Hindi naman. Ay, ito na. Nasa labas ang tahe. Oo. Ay, naligtad. Kaya pala hindi ako makarating kagad dito kanina. Nung inabot ko sa'yo yan, hindi naman yan nakaganyan. Kaya pala hindi ako kagad nakarating Naligaw dito. ka? Sige. Pero hindi halata. Okay na. Mamaya na lang. Di alata. Simulan ko sa ilalim. Putaas. Sige. Ako na nga. Sorry. Ako na lang. Natutuwa lang. Natutuwa. Oo nga pagka hindi ka masaya, malungkot ka. Malamang. Oo nga, di ba pagka nagising ka, ang dami nating tagaman na. Oo. Ikaw na. Ano nga, ako na? Okay. Psalm 138. I thank you, Lord, with all my heart. I sing praise to you before the gods. I face your temple, bow down, and praise your name because of your constant love and faithfulness, because you have shown that your name and your commands are supreme. You answered me when I called to you. With your strength, you strengthened me. All the kings in the world will praise you, Lord, because they have heard your promises. They will sing about what you have done and about your great glory. Even though you are so high above,
You care for the lowly, and the proud cannot hide from you. When I am surrounded by troubles, you keep me safe. You oppose my angry enemies and save me by your power. You will do everything you have promised. Lord, your love is eternal. Complete the work that you have begun. Yan po ang ating pag-aaralan na awit ngayong araw na ito. Anong version? A good news version. Good news. Gusto mo sa New King James? Tingnan ko sa New King James, mga kapatid. I will praise you with my whole heart. Before the gods, I will sing praises to you. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. In the day when I cried out, you answered me and made me whole and made me bold with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise you, O Lord. When they hear the words of your mouth, yes, they shall sing of the ways of the Lord. They shall sing of the ways of the Lord. For great is the glory of the Lord. Though the Lord is on high, yet he regards the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch on your hand. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. Ang ganda pala niyan sa New King James Version, ano? Thank you, Lord. Okay. Ang akin po ay sa verses 1 to 3. Ang ganda pala sa New King James Version yan. Lalo na yung sa verse 3. Sabi niya, in the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. Isa po sa malaking problema ngayon sa Kristyanismo, mga kapatid, is that meron daw po tayong anemic and watered down Christianity. Hindi nadidiligan, tuyot na pananampalataya. Kaya, nagpo-produce po ito ng spineless and pampered Christians. Kaya nga po ngayon, pag tinignan mo, mas maingay at mas malakas ang boses ng gumagawa ng mali kesa sa mga gumagawa ng tama at tagasunod ni Kristo. Huwag tayong maging ganun, mga kapatid. Kasi tayo po ay asin at ilaw ng mundo. Kaya dapat, kailangan, mas mabold tayo at mas matapang tayong magsalita tungkol sa katotohanan kesa dun sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda. Kasi sabi nila, bibihira na daw po ang makikita mong Kristiyano ngayon who will fight for their faith even if it cost them their lives. Mahirap na daw. Oo nga, no, pag tinignan mo, sasabihin lang sa'yo, hindi na tayo bate pag kinorek mo ko. Hindi mo na kukurekin yun. Spineless nga. Pagka nga, alam nyo, nung pinag-aaralan mo to, oo nga, parang wala yatang paninindigan ng pananampalataya ko .
Kapag ang sinusunod mo na lamang ay kung ano ang dikta ng nakapaligid sa iyo, walang paninindigan ng pananampalataya mo. Kasi anong dahilan? Natatakot ka na hindi ka na magustuhan ng mga tao? Sabi nga ni Pastor, na-share niya, na sa mga sakay niya ngayon, iniiba niya ang usapan sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya, parang nung inumpisahan ko yon, wala nang kumikibo sa loob ng sasakyan. Tapos, pagka si pastor nasa sasakyan na yon, meron na lang natutulog. yung iba natulog na lang, sumakay nga, nakasama si pastor. Pero pag pinag-uusapan na yung kwentuhan tungkol na sa word, natulog na lang, ganon. Hindi na sumali sa usapan. So, dapat... Tapos akala ko wala nang sasama. Tapos biglang dumoble Nung pa. isang linggo, na doble. Oo. So, ano po ba ang ikinaliligaya natin? Sa ano na lang, sa kwentuhan. Ano po ang kwentuhan na na-excite ka? Ano ang usapan na parang gustong-gusto mong sumali? Minsan ako sa politics. Politics. Ako. Oo. Kasi kung ano po ang kinaliligaya mong marinig, nandun ang focus mo. Oo. Yun mga kapatid. So, pag-usapan po natin ngayon kasi alam nyo, dapat ang mga Kristiyano daw po ay mga aggressive Christians when it comes to our faith. Ibig sabihin, ready to die if necessary for the faith. Bold Natutuwa. and courageous Christians. Ano po ba ang meaning ng courage? Ang courage po, sa Webster Dictionary, is the quality of being ready and willing to face negative situations involving danger or pain. Maganda rin, di ba? The quality of being ready and willing to face negative situations involving danger or pain. But biblically po, courage is more than that. Biblically po, courage is a Godward strength of soul. Grabe Godward strength of soul manifested in doing what is right and necessary despite difficulty or danger. Ay, sinagot mo na yung binabasa ko kanina na poposo ko. Ulit, ang ganda pala niya. Oo. So courage, biblically speaking, is a Godward strength of the soul manifested in doing what is right and necessary despite difficulty or danger. Courage is also cultivated as the God-fearer recall God's power. Ganda, no? Ito, wag niyo pong kakalimutan itong isang linya na to kasi ganito po ang nangyari kay David dito sa Psalm na to. Courage, sabi niya, is also cultivated as the God-fearer, yung taong takot sa Diyos, recalls God's power. Every time na naaalala mo ang kapangyarihan ng Diyos, tumatapang ka, lumalakas ang loob mo. Opo. So sa Psalm 138 na to, malalaman po natin ang pinanggagalingan ng katapangan ni David. At pinanggagalingan din ng katapangan po natin. Alam nyo, yung isang preacher, nung final days daw ng tatay niya, kasi Christian sila, napapag-usapan na nila yan. Sabi raw niya, Dad, sabi raw niya, sino yung excited kang makita sa langit, puwera kay Jesus at sa tatay mo? Sabi daw niya. Ang sagot daw nung tatay, si David. Sabi niya, gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya, kung papaano niya nagawang maliitin si David, ay si Goliath. Sabi niya ganon, di ba? Ako kaya, sila kaya, sino kaya gusto? Oo nga, ano? Oo. Ako kaya, tanungin mo kaya ako? Sinong gusto mo makita? Ikaw. Wala pa ako dun. Hindi.
Okay. So, makikita po natin na si David was a picture of strength and boldness. Mga kapatid, tignan ninyo kung papaano niya minaliit si Goliath, ha? Sa 1 Samuel 17:45 to 47. Parang gusto kong ano to, sa Tagalog, no? Parang magandang basahin to sa Tagalog. 1 Samuel 17, tignan ko nga, Gusto ko, meron akong nakaprepare, English pero parang maganda siya sa Tagalog. Oo. 17, tignan mo yung sa 45 to 47. Nakakatuwa to sa Tagalog Okay. Sabi rito, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa ganon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Grabe no, yung tapang. Nai-imagine nyo ba yung laki ni Goliath at yung liit pa ni David nung time na yon, para bang sinasabi mo, King Leon, King Tigre, ako tatakot. Keka ba? Pero nakatingala ka, di ba? So, talaga naman, pag tinignan mo to, David was a picture of strength and boldness. Yung pagsasalita niyang yun, mga kapatid, walang tabak, walang sibat, tas yung nasa harapan niya, kumpleto yung armor, tapos ganyan sila, ang liit-liit niya, hindi ba? At saka alam niyo, kaya po siya ang panlaban, ibig sabihin siya yung the best. Tapos, ikaw ganun, ang liit-liit, may dala ka tirador na may 3 bato. That is courage, mga kapatid. That is boldness. That is strength. Kaya nga po, itong katapangan ni David na ito ang nakapag-earn sa kanya ng good reputation. Hindi ba nagalit nga si Saul dahil kinakanta nung mga babae, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Dahil sa katapangan niyang yan at boldness niya, yung reputation niya ay tumaas ng tumaas. Kinalaban niya ang mga Pilisteo, hinandle niya yung persecution ni Saul, hinandle din niya yung pagre-rebelde ng sarili niyang anak. Hindi po biro ang mga dinanas ni Haring David. So meron siyang tremendous boldness and courage. At kadalasan, meron tayong mga tao na tinitingala na ganyan, na tinitignan po natin, na sinasabi na lang, buti pa siya, no, natural sa kanya ang pagiging matapang. At doon tayo nagkakamali. Kung si Haring David ang titignan mo, na natural sa kanya ang matapang. Hindi po, mga kapatid. Wag nating, tignan ninyo, wag mo nang, yung tingin kasi ni pastor sa akin parang, ha? Tingin mo muna. Kasi, ang ibig ko lang sabihin, dito sa hindi siya talagang Source ng courage. yun. Yun ang ibig kong... Mamaya pa kasi yun. Gusto mo na sabihin ko na kasi. Oo. So mga kapatid, no, hindi po siya, ang pagiging matapang niya ay hindi natural sa kanya. Kasi, tignan ninyo, natatandaan nyo ba nung nagtago siya? Di ba? Nagtago siya sa kuweba kasi hinahunting siya ni Saul at saka yung mga tauhan niya. Tapos, natatandaan niyo po ba na nung dinala siya ng mga tauhan nung hari ng Akish? Anong ginawa niya? Nagbuwang-buwangan siya. Tululaway pa nga siya para hindi siya hindi siya patayin ng hari. Kasi sabi, hindi ba si David yan?
Hindi ba yun yung kinakanta ng mga ano? Kasi threat sa kanila yun eh. Bakit ka nandito? Papatayin mo rin kami? Ganon ang ginawa niya. Nagbuang-buangan siya para hindi siya patayin. So, artista din ba? So, meron din siyang mga times na David was anything but bold or courageous, no? Hindi. Meron din siyang mga ganong mga moment. Now, ang boldness po ni David is not a natural genetic predisposition. Kumbaga, naturalesa. Hindi po. Ang boldness ni David came from God. More specifically, yung boldness ni David came from God's Word. Sa salita niya. Tignan po ninyo ang ilang instances kung bakit ko po sinabi to. Una, there was a time po, yun na nga, na on the run siya from Saul, pero nakatanggap siya ng balita na yung mga Pilisteo inatak ang Israel. Kung tutuusin, on the run na siya. Diba? Kahit ano pa mangyari sa kanila doon, bahala na sila doon. Basta kasi ko, tinutugis ako ni Saul eh. Pero alam nyo kung ano nangyari? Bumalik siya. Mga kapatid, sabi, sa 1 Samuel 23 yun, 1-5, then they told David saying, behold, the Philistines are fighting against Keilah and are plundering the threshing floors. So David inquired the Lord. Nakita nyo? David inquired the Lord, saying, shall I go and attack these Philistines? And the Lord said to David, go and attack the Philistines and deliver Keilah. But David's men said to him, sabi nung mga tauhan niya, behold, we are afraid here in Judah. How much more then if we go to Keilah against the ranks of the Philistine? Pag nakinig ka doon sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo, abay matatakot ka. And then David inquired the Lord once more. Balik na naman siya kay Lord. Sabing ganon. And the Lord answered him and said, arise. Para ba kung tutuusin, makulit ka? Sinabi ko na, go down, sabi niya, to Keilah. For I will give the Philistines into your hand. So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines. And he led away their livestock and struck them with a great slaughter. Thus David delivered the inhabitants of Keilah. Sa ano na yon? Bakit bold si David? Bakit siya matapang? Saan galing yung confidence ni David? Huy. Hello? Ang sarap mong kinain yung chocolate. Dapat hyper. Because God told him that he would win. Doon nang galing yung katapangan niya. And there was also a time na exiled siya to the Philistines for 1 year and 4 months. Dahil nga, tumatakbo siya, mga kapatid. Tapos, di ba, nilusob yung kinidnap, kasama yung kinidnapan lahat ng mga babae, at saka yung mga anak nila, kasama yung asawa niya, at saka yung anak niya. Ang nangyari doon, mga kapatid, tinanong muna niya rin si Lord. He strengthened himself in the Lord his God. Kasi sinabi sa kanya, pursue, for you will surely overtake them, and you will surely rescue all. There it is again, mga kapatid. Si David confident because inassured ng Diyos siya na mananalo ka. Kaya nga po, napaka-importante na pag may labanan sa buhay natin, ang unang-una mong i-inquire ang Diyos. Para hindi ka lupaypay, para hindi ka sipunin, para hindi ka rin litong-lito kung ano ang gagawin. Una mong tanungin ang Diyos. Huwag mo unang tanungin ang katabi mo. Kasi yung katabi mo, umaasa lang din yan sa Diyos. Ang nangyayari kasi sa atin, pag meron tayong mga maigpit na pangangailangan, punta agad tayo sa utangan. Pag meron tayong malaking problema, punta agad tayo sa mga may impluwensya.
pagka mas marami tayong mga naiisip na ibang pamamaraan, samantalang ang kailangan mong unang-unang gawin is inquire the Lord. Ano ang gagawin ko? Kasi ang confidence and boldness ni David comes from God told him what will be the result nung gagawin niya. Kasi pag alam mo kung ano na yung resulta nung gagawin mo, di ba hindi ka na mag-aalala eh. Hindi ka na mag-iisip. Kaya pag sinabi ni Lord, sige na punta ka dun, bibigyan kita. Pupunta ka na. Kasi alam mo, sinabi niya na sa'yo kung ano yung resulta eh. Di ba? Alam mo na kung anong magiging resulta, kaya matapang ka. So, itong mga senaryo na nabanggit ko sa inyo, parang kung gagawan mo ng backdrop si na tarpaulin eh, pwede mong ilagay ito eh, no? Yung sa Psalm 138 na yon. Now, tignan po natin itong verses 1 and 2. Naku, ngayon pa lang ako magpa-verses 1 and 2. Ay, 1 to 3, babe. Ako alam ko na may pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo doon sa Book of Acts. Pagdating ng banal na Espiritu Santo, naging matapang yung mga apostles. So the same sa atin, minsan sa ating buhay, parang medyo kabado. Of course, hanggang ngayon may kaba pa. Minsan mahina. Sa atin, naranasan ba ng mga manggagawa, halimbawa, uy, pupunta ka dun sa isang prayer meeting. Alam mo mga prayer meeting, may-ari ng company, tapos mga nag-i-English, highly educated. Naramdaman nyo ba yun na parang medyo may konting, hindi naman negative feelings ba yan? Pero pagka nagsimula ka na magsalita ng Word of God, yung salita ng Diyos parang pag-uwi mo, nakapag-share ka, nakapag-minister ka dun sa ganong situation, hindi niya ba na yung courage? Amen. Kasi sabi doon, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. And you will be witnesses. Kaya yun yung aking karanasan dyan sa courage. Ano? Kayo rin, pag iniisip nyo, di ba? Minsan, malayo, tapos malabundok, bababa, hindi ka na makababa, sasakay ng bangka o boat, hindi ka marunong lumangoy, sasakay ng eroplano, pupunta sa ganito, baka mahulog, ganito. Di ba? Pero pag naisip mo, ang daming taong naghihintay doon. Tapos Amen. tumatapang ka na. No? Oo. So, makita po natin mga kapatid na ang katapangan ni David ay nanggagaling sa salita ng Diyos at sa kanyang pagkakakilala sa Diyos. Kung kilala mo kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kung nagtitiwala ka sa Diyos na nangako sa'yo, mapapayapa ka na eh, di ba? So, itong verses 1 and 3 na to, makikita mo na sabi niya, though I walk in the midst of trouble. So, alam natin dito na merong enemies. May laban dito, mga kapatid, no? Tapos sabi pa niya, on the day I called, sabi niya, you answered me. Ang galing nito. Walang delay. Nakakuha siya ng quick response agad from the Lord. At yun ay isa pa sa mga sikreto kung bakit atapang-atao si David. Kasi alam niya, kapag kinausap niya ang Diyos, quick to respond ang Diyos sa kanya. Nakakakuha siya agad ng sagot. Malakas ang signal, tama. Oo. Pag may go signal ka na kay Lord, mga kapatid, you act as if nanalo ka na. Kasi may word ka na eh. Ganon si David. Kaya nga hindi niya kailangan ng maraming army behind him. Basta sinabi ng Diyos na mananalo ka, biruin mo. Yun nga, 3 bato. 5 ba? Nawala na yung 2. na kay Kuya Ernie yata, tinago yung 2 eh. So, imaginein mo sword, tapos stone. So, hindi niya kailangan yun. Basta sinabi ng Diyos na
pananalunin kita. Wala na siyang tanong kung sa paanong paraan. Di ba? Basta ang sinabi sa kanya, mananalo ka na. Okay, go na ako. Hindi niya tinatanong yung ang dami-dami pang mga tanong. Minsan kasi tayo, bago tayo sumunod, gusto paliwanagan pa tayo ng Diyos. Parang hindi sumasapat yung word na binigay. Basta, paliwanag mo muna sa akin kung paano ako mananalo kasi napaka-imposible nitong sitwasyon ko eh. Meron ako naalala Parang ang dyan. nangyayari, ano na ba yung, paano mo ako papananalunin? Gusto natin, i-explain muna ni Lord sa atin bago tayo, ano yung Beb? Hindi, wala lang. Nasabi ko lang, meron akong naisip na karanasan. Tuloy mo na. Oo. Oo. Sana ba ako? Quick response. Oo. Nakakakuha siya agad ng sagot. Isa yun, mga kapatid. Kasi, paano ka makakakuha ng sagot kung di ka naman nagtatanong? Malamang, kaya wala kang makuhang sagot kay Lord, hindi mo naman siya tinatanong. Parang ang nangyayari, laban ka agad nang wala ka man lang instruction. Kailangan may instruction muna, mga kapatid, bago ka sugod ng sugod. Huwag kang sumugod. Kasi, meron kasing matapang na sugod lang ng sugod. Kaya sira-sira. Ganon. Oo. Pero merong mga matatalinong matatapang. Meron kasing mga, yung hindi matalinong matapang. Yung mga matatapang na hindi matatalino, ibig sabihin, yun yung mga matapang lang na hindi wise, sugod lang ng sugod. Sugod lang ng sugod. Para palang boxing yan, di ba? Sa boxing pala, hindi pwedeng ganyan ka lang ng ganyan. One time, natatandaan ko, dito pa kami nakatira noon. Medyas pa ako noon. Si Jebong, nagsuot ng boxing gloves, nagsuot. Tapos, sabi niya, sparring tayo. Sabi ko, sige nga, paano ba yan? Pero, akala ko lakas kong sumuntok. Alam niyo ba, habol ako ng habol kay Jebong. Pinagtatawanan ako ng Daddy Bart noon. Hindi ako nakatama hanggang sa hiningal ako ng hiningal. Bakit? Wala naman akong alam tungkol sa boxing. Pero matapang ako. So, umano ako eh. Sabi ko, sige. Malakas ang loob ko. Gumanyan ako ng gumanyan. Hindi man ako nakatama. So, hindi enough yung tapang lang. Kailangan, mayroong kang kaalaman. So, huwag kang sugod din ng sugod nang walang instruction from the Lord. Baka mamaya, hindi naman niya pinapagawa sa iyo yun. Matapang ka nga, pero intrimitido at intrimitida ka naman, mapapahamak ka. When you say intrimitido at intrimitida, nangunguna ka. Tapang lang ang dala mo, pero wala kang salita ng Diyos. Si David, kung tutuusin, hindi ganun katapang. Pero dahil meron siyang salita, tumatapang siya, mga kapatid. Now, so in the day of David's trouble, yung boldness and strength niya comes from God. Kaya nga, naalala niyo ba yung Philippians 4:13? I can do all things, sabi doon. Pero, huwag kang huminto doon sa I can do all things. May kasunod yun. Namamali po tayo ng I can do all things. Kaya ko yan, kaya ko yan. Mali. Ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya mo magagawa ang all things because of Christ who will strengthen you. Hindi yung ikaw na I can do all things. Huwag tayong tumigil doon. Now, maging specific tayo dyan, ha? Dito sa na to. Tignan natin, saan pinalakas si David ng Diyos? Papaanong paraan pinalakas ng Diyos si David? Ba't siya naging bold? Tignan ninyo, mga kapatid, sa verse 2. Pansinin po ninyo yung salitang ito, pakinggan niyo mabuti. Sabi niya, I will give you thanks with all my heart. I will sing praises to you before the gods. I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word according to your name.
You have magnified your word according to your name. Parang sinasabi mo po dito na God elevated the glory of His word to the same status as the glory of His name. Grabe, mga kapatid. Inelevate ng Diyos yung glory of His word as the same status of the glory of His name. Kaya si David found grace and strength to who God is. Pero dito, he found grace and strength in what God said. Hindi na lamang sa pagkakakilala niya sa Diyos na pinaglilingkuran niya, kung hindi pati kung ano ang sinabi ng Diyos na pinaglilingkuran niya. So yung status ng glory ng salita ng Diyos, ipinantay ng Diyos sa status ng glory of His name. Kaya ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. May kapangyarihan nga to na iligtas tayong lahat, hindi ba, mga kapatid? So, it is God's word that granted boldness and strength to David. At ito po is, itong Psalm 138 na to is a song, is a testimony to that reality. Kayo po ba ay nagkaroon na ng ganitong sitwasyon? Tingnan po ninyo ha. Sabi niya, so he called to the Lord, God answered, sabi niya, and then when God answered, He granted him boldness and strength he needed to face his trouble. Pansinin po ninyo again, mga kapatid, kadalasan when we pray to God regarding our situation, ang prayer po natin is that God will change the circumstances that we are into. Yun ang madalas nating panalangin. Pero, ang plano ng Diyos is not always to change your circumstances. Ang plano ng Diyos is to change the man in his circumstances. Oo, hindi po niya minsan inaalis kung ano yung, tingnan ninyo, sa ano ni David, God did not remove his enemies. Hindi niya ni-remove yung enemy. Instead, God gave David strength and boldness he needed to face his enemy. So, ano ang, magandang lesson yun no, sa ating lahat mga kapatid. Kasi, wag mo laging ipag-pray that God will always calm the waters para sa atin. Ang ipag-pray po natin, hagisan ka ng Diyos ng salbabida o kaya turuan kanya lumangoy, hindi ba? Sa gitna nung raging waters. Meron kasing supernatural tsaka providential acts of God. Sabi mo, in the midst of trouble, si David ay umaasa sa salita ng Diyos at magpapadala ng tulong. Supernatural, sabi baka magpadala ng boat or something, providential naman yon. Supernatural, katulad nung trouble sa Israelite, yung parting of the Red Sea, supernatural. Okay. Ang layo ng namin ni Pastor, no, yung aming pitch. Na-excite ako. Ganun ako. Tapos, kinakalma yata ako ni Pastor kasi pag ganun no? If you discern yung ating relasyon sa Diyos, how He moves in our lives, mamamangha ka. Dapat pala ganyan ang salita may ko. mga supernatural and providential Try natin yung ganyan salita. So mga kapatid, hindi pala dapat na kapag ano yung problema mo, ipag-pray mo na alisin ka ng Diyos doon. Hindi ho pwede yun, lagi, mga kapatid. Ang ipabalik na tayo sa dati. Ang ipag-pray, poise, sabi nga ni Pastor JB.
sa mga ganitong pagkakataon, nagpapasalamat ako, hindi ako yung asawa ni Pastor JB kasi baka iwanan ako pag ako yun kasi wala akong Ba't poise. naman lagi? Tama, ano na yun? Hindi yung poise kasi naalala ko lang. Okay lang. So it cannot be our prayer that God will always remove yung harang sa daraanan natin para papunta dun sa kanyang plano sa buhay natin. Alam nyo, hindi tatanggalin lagi ni Lord yung harang. Ang gagawin ni Lord, bubuhatin ka niya para makatawid ka doon sa harang na yun. Yun ang ipag-pray po natin, mga kapatid. So it's not always God changing the circumstances. At yun ang ginawa niya kay David. Binigyan siya ng boldness through his word, and that made all the difference for David. Word lang ang kailangan ni David. Yun na po yun lahat. And yung boldness na yon is on display doon sa binasa ko kanina. Napansin nyo ba mga kapatid? Sabi niya, I will give thanks with all my heart. Pansinin nyo ang lahat ng you and your na sinabi niya rito. Sabi niya, I will sing praises to you before the gods. I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your loving kindness and your truth. Yun ang susi. Yun ang susi, mga kapatid. Ang idea po ni David dito kung bakit ganon ang kanyang pananalita, ay gusto po niyang publicly put a massive display of gratitude. Tayo po ba, nadi-display ba natin yon? When people look at us, massive, when you say massive, sobrang nun, laki. Huge na display of gratitude. Baka mamaya, gigantic, huge. Kumbaga, walang mapagsidlang pasasalamat. Magnanimous. Ay, Oo. kailangan ma-develop nga yun. Pero, Kasi ang nangyayari sa atin, huge and magnanimous, yung ating massive, yung ating gratitude, pag pinagpala lang tayo. Oo, walang pagsidlan. Pero minsan nga, mayroong mga pinagpala, wala ngang sinasabi. Pero yun lang malakas ang ating, ay, thank you, Lord! At pag sinabi mo, bakit? Di ba tayo pag kami narinig, thank you, Lord! Bakit? Ibig sabihin, anong natanggap mo? Anong binigay sa'yo? Meron ba kayo nagsasabi, oh, thank you, Lord! Ba't anong problema mo ngayon? Wala, di ba? Wala naman. Kasi nga, wala namang nagpapasalamat. Oo, si David, in the midst of trouble. Biro mo, may kalaban siya rito eh. Pero ang sabi niya, I will give thanks to you with all my heart. So, si David, alam nyo, magaling siya sa magaling siya sa pagdi-display niya, yung granding pag-display niya ng Diyos na pinaglilingkuran niya. Pag binasa mo yung mga psalm niya, grabe yung representation niya kay Lord, no? Pero masyadong malaki ang Diyos niya. Pag binasa mo yung mga psalm na ginawa niya, makikita mo ang kalakihan ng Diyos na pinaglilingkuran niya at pinagtitiwalaan niya. So, yun po ang balak niya rito. Kasi may mga nagpapasalamat in the silence of their own bedroom. O kaya, mag-share ka, sa akin na lang yun. Sa amin na lang ni Lord yun. Kaya nga meron tayong sharing portion, mga kapatid eh. alam mo kung bakit? Kasi grand display yun of your gratitude because of what God has done sa buhay mo. Make it a big deal. Kay David. Big deal yung ginagawa ng Diyos sa kanya. Sa'yo, minsan hindi na. Binigyan ka na nga ng kung ano-anong maraming sa buhay mo, pero tingnan ninyo, talo tayong magpasalamat ni Pastor Rapi at saka ni Sister Aida. Talo tayo sa joy ni Sister Aida. At saka talo tayo sa encouragement na nakukuha natin. May mga cancer sila. Tayo, wala. Pero si Sister Aida po ba, nakausap nyo na? Grabe. Oo, parang
pagka nagsalita Sister Aida, wala pa siyang sinasabi sa'yo, masasabi mo na sa sarili mo, ikaw, anong problema mo? Parang ganun eh. Kasi pag narinig mo, may cancer, kinikimo, pero tas siya pa yung nag-encourage. Talaga sasabihin mo sa sarili mo, ano ba problema mo? Ba't di ka makangiti? Ba't di ka makapagpasalamat? Gaano ba kalaki ang problema mo kumpara mo dito sa tao na to? Pero si David, he knows how to make a big deal of God. Grabe yung kanyang display. Hindi ba mga kapatid, sumayaw pa nga siya? Sumayaw siya habang sinusundan niya yung Ark of the Covenant. Sinabi sa kanya, nasisiraan ka na ng bait, di ka na nahiya, hari ka pa naman, tapos nagsasayaw ka doon. Alam nyo, grabe yung yung sagot ni David, ang sabi niya sa verse 21 and 22 ng 2 Samuel 6, I was dancing to honor the Lord. Sabi niya, who chose me instead of your father? Sabi niya kay Mikal. Kasi sabi niya, mukha kang eng-eng. Sabi nung Mikal sa kanya, hindi ka na nahiya. Sabi niya, sa harapan ng mga hari ka pa naman. Sabi niya, I was dancing to honor the Lord who chose, parang nang iinis pa, hindi naman siguro, no? Who chose me instead of your father and his family to make me the leader of his people, Israel. And I will go on dancing to honor the Lord. And I will disgrace myself even more. You may think I am nothing, but those women will think highly of me. Meron ako narinig na Grabe, nag-share. no? Oo nga, grabe. Merong isang umawit, pag-awit niya, biglang may sumayaw na led ng Holy Spirit to honor the Lord. Oo nga di ba mga kapatid? Maraming mga Kristiyano rin na ganito, when they worship, there is no timidity in their worship. Hindi sila nahihiya. Hindi sila timid sa pag-ano. Brother Bong. Oo, si natin. Bong. Pag sinabi, diba, tayo na, at sumaba, Brother Bong, tatakbo agad Meron si pang Bong, isa. di ba? Noemi. Oo, wala silang pakialam kahit ano maging itsura nila doon. Sister Mau. Ang alam lang nila, magbibigay luwalhati kay Lord yung gagawin nila. Meron nga nag-doxology pero may edad na. Dahil merong umawit, tapos biglang, yung led by the Holy Spirit, parang nakita niyo po ba? Na-witness ng mga, maraming naka-witness. Nakita niyo po ba yung katapangan ni David na magsalita? Para bang sinabi niya, ano ngayon kung sabihin nilang loko-loko ko? Same thing with us. Mga kapatid, ilan po sa kamag-anak niyo ang nagsasabing nasisiraan ka na ng ulo, ang ganda-ganda ng trabaho mo, nag-resign ka para mag-full-time ka lang. Di ba? Naku, nasisiraan ka na ng ulo, 8 anak mo, ang liliit pa niyan, tapos nabiyuda ka, tapos maglilingkod ka pa kay Lord. Saan mo kukuhanin ng di ba sabi nila, saan kamay ng Diyos? Sa kamay nga ng Diyos. Kukuhanin yung mga ganyan. So, hindi po nag-respond si David in fear. Ganun ba response ng isang taong takot? Hindi ba? Publicly, winorship niya si Lord. So, alam niyo ba yun ang nagagawa ng salita ng Diyos sa atin? Alam, mga kapatid, there is something empowering that occurs when you study the Word of God. Empowering. Pagka nag-aaral ka ng salita ng Diyos, na-empower ka. Tumatapang ka, mga kapatid. Alam nyo, meron kasi pong may correlation ang weakness sa neglect of God's Word. Oo. Kaya ka mahina Kasi hindi mo binibigyan pansin ang salita ng Diyos. Kaya ka mahina, hindi ka kumakain. Paano ka lalakas? So meron pong ganun. So there is something empowering na nangyayari when you study God's Word. Why? Because the Word becomes yours. Nagiging iyo. Ano po ang mga sitwasyon ninyo sa buhay? Di ba gumanti ako kay Pastor, di ko sa pinagsalita ngayon. ano po? Next week na lang ikaw. Sabing ganon. Ano po, tingnan ninyo ano ang mga sitwasyon sa buhay po ninyo na yung salitang natanggap nyo
sasabihin mo, akin yan. Akin yung salita na yan. Tapos yung salitang inangkin mo na yon, yun ang nagpalakas sa'yo para para ma-realize yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kailan naging iyo yung salita na yon? Tignan po ninyo mga kapatid, ha? Noong ako nag-aaral, umattend ako ng youth seminar sa Baguio. Sa youth seminar na yun sa Baguio, narinig ko ang salita ng Diyos. Romans 12 ako eh. Parehas kami ni Arnold. Offer yourselves as a living sacrifice, dedicated to His service. Nag-aaral pa ako noon eh. Pero dahil natanggap ko yung word na yon, naging akin yun. Inako kong akin yun. Kaya ang nangyari, kahit hindi pa ako nakaka-graduate, pagbaba ng Baguio, nagpaalam ako sa tatay ko. Sabi ko, magfu-full time ako. Kasi may word ako kay Lord. Sabi ngayon ng tatay ko, ano ka, hello? Sabi ng tatay ko, pinagsasabi mo, pinag-aaral kita para ikaw magka-graduate, para susunod yung mga kapatid mo, ikaw naman ang magpaaral. So sabi ko, sabi ko, Lord, paano yun? Ayaw akong payagan ng tatay ko. Alam nyo ba, binigay sa akin ni Lord, Numbers 30 verse 5. Ang nakalagay doon, kapag ang isang dalaga na nakatira pa sa bahay ng tatay niya, makes a vow to the Lord, and the father forbids her, sabi doon, to fulfill that promise, hindi daw po siya i-account ng Diyos na responsible doon sa vow na yon. Ganon ka-clear. Ganon ka-clear ang Diyos na inako kung akin yon. So sabi ko, ay hindi naman pala magagalit sa akin si Lord pag hindi pa ako nag-full time ngayon kasi ayaw ng tatay ko. Hindi ako nagpumilit, mga kapatid. Hindi ako nagpumilit. Kasi alam ko, kapag kay Lord talaga ako, maglilingkod ako, ang Diyos ang gagawa ng paraan. At nangyari rin yun. Tapos, umabot na yung time na, kasi parang 18 years old, dahil sa sobrang takot ko sa tatay ko, hindi ako nagkaka-boyfriend. Pero may mga nagugustuhan ako, pero takot ako. Wala akong courage. Kasi wala akong word. Tapos, merong nanligaw sa akin. Sabi ko, mukhang nandun lahat yung mga gusto ko. Pwera lang yung hindi sa Kristiyano. Tapos, ano yung word sa akin ni Lord? 2 Corinthians 6:14. How can an unbeliever, di ba? Do not be equally yoked with an unbeliever. Sabi doon, ginawa ko pa din. Wala ring nangyari doon, hindi ba? Ngayon, nung si pastor naman na nanligaw sa akin, ayoko naman sa kanya. Pupunta ngayon ulit ikaw sa salita ng Diyos. Tapos alam niyo ba binigay sa akin, Ezekiel 16:8? Malay ko ba kung nung nakalagay doon? Pero that time, maaaring merong ibang contextual meaning yon. But that time, I am inquiring the Lord about my personal dilemma tungkol sa magiging kabiyak ko sa buhay. Ang sabi ni Lord sa akin, ang sabi doon sa word na yon, as I passed by, I saw that the time had come for you to fall in love. O di sinara ko yung Bible. Sabi ko, Lord, pati ba naman ikaw? Sabi kong ganon. Oo. And so Kahit na on. hindi ako magsalita, ako naman pala ang topic. Oo, ikaw naman. And so on and so on. So, yung mga salitang natatanggap mo, ariin mong iyo. Kasi kung binigay talaga ng Diyos yun sa'yo, iyo yun. At yung mga salita na yun, ang magpapatapang sa'yo na harapin kung ano man ang sitwasyon mo. Godly people around you says. Ano yun? Yung mga godly people around you says na matutupad yung promise. Uy, talagang gusto niyang sabihin ko yun, Kasi, 3 beses ko siyang inayawan. Binasted. Tapos, yung mga tao, mga elder sa paligid ko, sabi niya sa akin, anak, yan ang magiging asawa mo. Sabi ko, in Jesus' name. Sabi nung elder, amen. Naging amen nga, hindi ba mga kapatid? So, pag meron po kayong mga ganyan na salita, mga kapatid, na natatanggap sa Diyos, stand on them. Nung nagkagulo tayo, dito, alam nyo, parang sabi ko, worst day of my life. Sa aking paglilingkod sa Diyos, yung mga panahon na nagkakagulo tayo.
Alam niyo, sobrang payat ko noon. Di ako nakakatulog, hindi ka makakain. Pero alam niyo, anong binigay na word sa akin ni Lord? Mga awitin, di ba? Yung Isaiah 54:17, no weapons formed against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me, the Lord is with me. Tapos, ibinigay pa rin niya yung Isaiah 43:1. Do not be afraid, I will save you. So, yung mga salita na yan, tumapang ako, mga kapatid. Matapang ako dati, pero matapang na walang wisdom. This time, ang matapang na may wisdom, biro mo, yung katapangan mo, kay pastor, ang sabing binigay na word sa kanya, let's not talk about it. Kung tutuusin, sa mata ng tao, karuwagan yun. Inaapi ka na nila. Sinisiraan ka na nila sa iba't ibang tao. Hindi ka pakikibo. Ang word ni pastor, let's not talk about it. Hindi ba gigil tayong lahat? Gusto nating pagtanggol, gusto nating igante, pero walang nagsalita sa atin. Yun ang sinasabing katapangan na may wisdom. May word of God. May word of God. The guidance. Saan ka makakakita na mananalo ka nang hindi ka nakikipaglaban, nang hindi ka lumalaban? Kasi ang orientation ko, nung bata ako, sabi ng tatay ko, huwag kang uuwing umiiyak. Sabi niya, ikaw ang papaluin ko. Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Huwag kang magpapaagrabyado. Yun ang orientation ko. Tapos biglang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang maingay. Akong bahala dyan. Vengeance is mine. Pero yun ang katapangan na may wisdom, mga kapatid. Kasi sinusunod mo yung pinagtitiwalaan mo. Regardless of the result, regardless kung naintindihan mo o hindi yung sitwasyon mo, basta sinabi ng nangako sa'yo, dyan ka lang, stay put ka lang. Be still and know that I am God. Kahit hindi ko pa nakikita yung resulta, kahit hindi in-explain sa akin ng Diyos sa pamamaraan na gusto ko, magtitiwala pa rin ako, magiging still ako. Yun ang katapangan. At hindi po lahat ay merong ganong katapangan. Yung katapangan na sumunod. Yung katapangan na maging still kahit na lahat na lang ng tao sa paligid mo ay ngit-ngit na. And that is boldness that is found in God's word. So there is a direct correlation between weakness and neglect of scriptures, mga kapatid. Kaya ka timid, kaya ka minsan hindi makasalita, kaya ka minsan nahihiya dahil nineneglect mo ang study of the word. Nakita niyo ba ang tapang magsalita ng mga taong bago lumabas ng kwarto, may ugnayan kay Lord? Bakit? May instruction eh. Bago lumabas, may instruction. So if you want boldness, do you want boldness? Do you want confidence, mga kapatid? Do you want strength? Then read God's word. Study God's word. Kasi yung word na yon will shape your conviction. Kaya hindi ka ngayon kikilos nang walang instruction sa'yo ang Diyos. And when you study the word, you might find yourself also publicly declaring, hindi ba kagaya ni David, publicly proclaiming God's glory. In Jesus' name. Hallelujah. Oh! Birthday! May mga Ano yan? Massive display of gratitude. May mga Kay may Kuya birthdays. Napapansin, tama. So, happy birthday kay Sister Femi Carino. Uy, birthday pala ni Sister Femi. Happy birthday po, Sister Femi. Brother Jeffrey Hernandez ng ating Kalawan Prayer Group. Sister Giselle Magtibay, anak po ni Sister Rosie. Brother Sean Rayray, kay Sister Gloria, Sister Luz Soneha. Dami, no? Oo. And Sister Leslie Evalie. At congratulations din kay Jem at kay Shai. Oo, para sa kanilang strong and healthy baby. Boy or girl? Girl. Girl. Congratulations siyempre sa lola. First apo.
Sino ang lola niya? Sister Letty Yeah. Garcia. Ayan, congratulations. At happy birthday po mga kapatid. Happy birthday po mga kapatid. Enjoy with the Lord. Oo, si Mang Boy, ang daming ano ni Mang Boy, comment no? Dami, mga dalawa lang. Kilala ni David ang kanyang Diyos. Okay. At mapag-alala si David sa mga nakaraang mahimalang kilos ng Diyos sa kanya. Amen. Tama. May reference siya. Oo. Oo, kasi ginawa na ng Diyos sa kanya dati yun eh. Amen. So, tiwala siya, nagagawin ulit yun. Walang agam-agam, sabi niya. Walang pag-aalinlangan, buong tiwala, sigurado at tsak na masasabi nating ang Panginoon ang tumutulong sa atin, kaya hindi tayo matatakot. Ano ang magagawa ng tao? Yes. Uy, si Don Rogelio Jones Pante, oh. Si Rogelio nanonood pa, oh, nasa Calapan, Mindoro daw siya. Aha. Rogelio, kamusta ka na? Balik muna kayo dito. Balik-balik din minsan. Sa anniversary, oo. Kaya po, pwede. Balik-balik kaya po. Para po sa ating October Family Affair. Okay. October 26 na po yan. 2 to 6 p.m. ang ating program proper. But, come early. Since sinabi po natin na okay lang paalis para ano lang. Ayan. Since sinabi po natin na first come, first serve, agahan nyo na po, mga kapatid. Kung gusto nyo nga, doon na kayo mag-lunch. Kasi dinner pa yung pagkain natin. Gusto Now, pwede kayong magbaon ng merienda. May lumapit sa akin eh. Uh-uh. So, sabi niya, alas 2 tayo magsisimula. Kailangan, bago mag alas 2, nandun na tayo. Total, bayad na naman. Sabi niya, doon na lang tayo kumain. Lahat pala sila, yun ang nasa isip. Doon kumain. Alam mo ano sabi ko? Oo. Doon tayo mag-breakfast. Sa agahan po natin, pero wag tayong pumasok. Nandun kayo ng 12, tapos papasok kayo doon sa court ng 12, doon sa area. Wala pang aircon yun. Pwede ba daw Mainit. ilagay yung bag doon sa upuan? Baka mawala pa yun. Babantayan pa natin. Basta po, mga kapatid, pero kung okay lang po sa inyo, umupo na rin Hindi, po kayo. Open naman na yun. Basta lahat malapit. Opo, ganda. kasi ang dyan, ang pagitan lang, mas malawak pa nga to. O parang ito lang. Halimbawa, eto bleachers, nakaupo ko sa bleacher. Andyan lang. Ayan na yung stage. Oo. Sa ano ni Minister Paikot. Ariel. Oo, paikot. Ayan, ganyan lang kalayo. Oo. Kitang-kita. Oo. Oo, alam mo, nasa bench ka. Ang stage, dyan, Yan sa na. pader natin Tsaka ang na yan. gaganda ng upuan. Tapos, nandyan yung mga tables lang. Andyan lang, Nung oo. mga nakaupo sa tables and chairs. Basta magkita-kita tayo lahat. Dahil maliwanag na maliwanag. Tapos, malamig. kahit nasaan ka, Kita. mo pa rin yung stage at saka sobrang lapit. Oo. Mga kapatid, wag po kayong mag-alala na malayo kayo, hindi nyo makikita. Naku, hindi po. Oo. Para lang kayong nakaupo dito sa dulo ng worship center at saka andito sa kinauupuan namin. Ganun lang ang pagitan ng mga benches at saka nung ano. Amen. So, as of today po, wala na pong yung may table. Kasi konti lang po yun 18 tables lang for now. Pero
titignan po namin, mamayang hapon kasi meron po kaming meeting doon. Ang bibit-bitin ko si Sister Connie. Kasi kinuha ko yung sukat ng tables with chairs sa ating caterer. Susukatin namin, baka makadagdag pa tayo ng konti. Kasi po, ang mangyayari po kasi stage, tapos nandito yung mga table sa harap nun. Ang bench po, dito sa may harapan, facing the stage, ay 502 seats. Tapos sa gilid po ay 215. Tapos dito po ay 102 na seats. All in all po, 826 yun na seats. Kasama na yung... Ay, hindi. Yung tatlo, yung benches, 826. Pwera dun sa mga tables po, di ba? So, ang mangyayari po, may limit lang po yun, mga kapatid. Kaya po, ine-encourage po namin kayo na, halimbawa, naghihintay pa kayo ng provision, pero siguradong sasama kayo, magpalista na po kayo. Para makita po natin kung gaano rin yung pagkain na o-orderin natin. Kasi po, kung halimbawa, hindi naman po napuno yung gilid ng mga nasa bench, papaalis po natin yon, lalagyan natin ng tables para dumami sama together, yung mga yan, tables. for the glory of God. Ha? Opo. Amen. So, yung 1,000 po, mga kapatid, ay managed buffet, tapos kasama na lahat, entrance, USB, lahat po ng kasama na po yun. Same with the 800 and the 300. Lahat po yun ay may pagkain at lahat din po yun ay may upuan. Ayan. Now, yung 3 years old pababa, walang bayad, pero Pakalugin. wala pong pagkain yon, walang upuan, at saka walang USB. Tapos, halimbawa, 3 years old po yung anak nyo, sinama nyo, hindi po tayo nagbayad. Huwag nyo naman pong iupo sa tabi ninyo. Kakandungin nyo lang po yun. Kasi may mga nagbayad po ng mga silya doon sa tabi niyo po. Ano po mga kapatid? Actually po, yan po ay mga share lang din naman natin. Amen. Kasi hindi naman po ito fundraising. Sa totoo lang, mura po talaga itong ating ngayon kasi may mga pagkain pa and all, no? So, kung halimbawa po, ito po yung isang question ng mga na halimbawa daw po, binayad nila ng 300 yung anak nila. May food yun, at saka may table. Siya nagbayad daw siya ng 1,000. Pwede daw ba niyang iupo yun doon sa may table? Sabi ko, pwede naman, pero sa lap nyo. Kasi doon sa tables po ninyo, 10 lang po yun, nagbayad lahat yun ng 1,000. Pwede yun namang isama sa table yung anak ninyo since may pagkain siya, pero uupo nyo lang po sa lap ninyo. Ano po, mga kapatid? Oo. So, matagal pa yan, mga kapatid. Ang dami pa pong maghaganap. Pwede pa nga kayong bigyan ng Diyos ng sobra-sobra pa sa pangangailangan nyo para may maisama pa kayong iba Para Bring may your family. Oo, para may ma-sponsor Yan. pa kayo. Yung lahat ng workers, dinala ang kanilang family. Kaya, Totoo. Yes, thank Yung you, mga Lord. manggagawa, thank you Lord po talaga. Actually, manggagawa po ang unang mga nagbayad sa mga tables kasi isinama nila yung kanilang mga Angkan. pamilya, Amen. angkan. Thank you, Lord. Kayo rin naman. Basta maano lang yun. Tabi-tabi pa rin tayo doon lahat. Oo. So, ayun na po, mga kapatid. Thank you, Lord. We'll see you on October 26 po, at yun na rin ang ating Grand Fellowship pala. Amen. Kasi sa October 27, wala na tayong fellowship. Amen. Ano yon? Ang ating suot ay smart casual. Para kayong uma-attend ng fellowship. Yan. Gandahan naman po natin ang ating suot. Amen. Repeat new song of the week, Our Father, composed by Sister Zenny Radam. Okay. Thank you, Lord. God bless us all. In Jesus' name. Amen. Amen.
it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Second Timothy 2